Hello mga boss. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat. Today is April 17, alas 11:22 na ng gabi. At pasensya na ulit kayo kasi hindi naman tayo nakapag-record kasi nga lumipas ang ilang araw, no? Isang araw, higit. Kulang-kulang 2 araw. Kasi, tama. Kasi nagpo-40 Ethereum, nagpo-40 AXS tayo per day. Kaya halos 2 days tayong hindi nakipag-stake. By the way, claim na natin to mga insan. Claim na natin yan. Bakit yan i-claim natin? Kasi yung kalahati, binibili ulit natin ng RON. Yung kalahati, stake natin. Pag ni-stake mo kasi yan, lahat mapupunta na sa staking. So, hindi ko na mabibili yung kalahati. Kaya claim lang muna. Then yung kalahati, ibili natin ng RON token, syempre. Stake tayo. 40. Stake. Okay, so alright. Tapos na tayo sa ritual natin. So, ayun na nga guys. Grabe no, medyo kakaiba pa bear market ay pa tawag dito. Nagko-correction si Bitcoin no. Pa halving tapos biglang puro naman Check natin mga trending na token. So ilang araw na lang ba ang halving? Ayan, 2 days na lang guys. Sabi dito sa monitoring, 2 days na lang and 7 hours halving na. So yung mga nagmimina diyan ng Bitcoin, liliit na si Bitcoin guys. Ang sabi dito, the block reward will be reduced from 625 Bitcoin per block na magiging 3.125 na lang siya per block. So, pag ganon, liliit ang binibigay tapos nakikilala ang community na to ng Bitcoin or crypto. Siyempre, ano mangyayari? Dadami yung customer, dadami yung nakakilala, dadami yung nakatangkilik. Yung tipong kahit tricycle driver, alam na yung Bitcoin. So, yun na, alam na pag ganun, tataas. So, kung pagbabasihan natin yung law ng supply, batas ng supply and demand. Okay? Pero syempre, again, hindi po yung financial advice. Syempre, hindi naman natin talaga predicted yan, nangyayari dyan. Pero kung titingnan mo nga, base sa history, ganun nangyayari. Pero tingnan mo yung percentage, no, dito 550. Dito nasa 5,000%, dito naman 1-2%, dito naman 600%. So sabi mo na lang dito 300%, ang laki pa rin nun. Okay sa alright, pero iba na kasi presyo nun guys. Aha, saan ba tayo? Yung mga token na mga trending, check natin no. Lahat ng token bumagsak ng presyo no. So ayan, 140. Umangat yung market cap. Ay, 133 na lang, sorry. Ayan, 133 na lang yung market cap. Ang dami nagwi-withdraw, guys. Ayan, opportunity yan, syempre. Opportunity to buy. 3.4 na lang si Bitcoin. Ang dami bumibili. Ang dami sa malamang bibili yan. Pag 2 days na lang May gera kasi, guys. Pero syempre, take your own risk. Pera nyo yan. Ulitin natin, paulit-ulit. Pera nyo yan. Walang ibang magkukumbisi sa'yo, kundi sarili mo. Ingatan mo ang pera ang pinaghirapan mo. Iba kasing kategorya, iba-ibang kategorya ng tao, depende sa psychological wallet. Sa mga whales naman, pag ganitong pula, yan, parang tumitibok-tibok ang puso para bumili. Time to buy. Ang problema lang kung wala nang pambili, di ba? By the way, ano na next natin? Tapos na tayo dito, no? So, meron na tayong 42,007. Kung i-check natin yan, si AXS, check natin, AXS. Siyempre, 300 na lang siya, men. Pero kahit pa paano, 42,000, no? 42,007. 16 million pa din yan. So, nagta-39 tayo a day. 15,000 pa rin yan. 15,000 is 15,000. Kahit nga mag 200 pesos yan 200 pesos mo na lang times 40 AXS per day. So 8,000 pa din yan times 30 days. Pinakamababa 240,000 times 12 months 2.8 million din yan ang pasahod. So ayun lang siya. Pero syempre naka-compound lang naman ako dito. Kung titingnan mo naman ang pinaka-low ni AXS pakatapos nung 2021 bull market, ang pinaka-low niya yan 234. Ayun pa ba bababa? Yun 234. So kung 234, pasok pa rin tayo guys.
234 times mo sa 40 Ethereum per day. Ethereum ako ng Ethereum. AXS 9,000 pa rin yan per day, guys. 30 days 280 pa rin yan. Perang malinaw. Okay, sa alright. Basa na tayo ng comment, guys. Shoutout muna sa ating 600,000 subscriber. 670,000 subscriber. Siyempre, nangangarap lang tayo. Huwag na kayo maingit sa akin. Nangangarap lang naman tayo. Malay mo, di ba? Libre lang mangarap, guys. Huwag mo nang tipirin. Okay. Sabi ni Darwin Samala 2133, Boss, KGB Crypto, pa-review po ng banana token. Banana token actually, wala tayo niyan. Pero, kung i-review mo, nasa Ronin Network kasi yan. Pag Ronin Network naman, mga trusted naman ang mga nandyan ng mga gaming. Cyberkong ata to. Okay naman po yan, sir. Mr. Incognito, worth it ba maghintay? Paghihintay ko na mag-buy, I knew it. May isa pang dump now. It's time to DCA. Let's go. I don't know. Kung hindi ko alam eh. Basta alam ko, sagad na yan ngayon. Kung sasagad pa yan, I don't know. Kung sumagad man yan, bahala sila. Basta ang namumblema lang naman, guys, sa mga ganyan, yung mga trader ng future trading. Kasi yon, posible silang maliquidate. Posibleng masunog talaga yung account. Yung pera nila maubos. Unlike pag nag-hold ka lang ng crypto, yung mga spot ano lang, hold lang, eh hindi naman, bababa lang yung value pero hindi mawawala yung mga token mo, hindi masusunog. Ganun siya. Pero by the way, shoutout pa rin sa'yo, Mr. Incognito. Kay Sod8756, good day boss. Ano pong ma-advise nyo sa akin sa crypto? May 15,000 po ako every month na extra. Guling naman. Na pwedeng ilagay. Ilan po kailangan ko i-diversify? Sa ngayon, dahan-dahan akong bumibili ng XRP. Si XRP parang stable token na rin to, no? Kasi ang daming bear market, bull market, tapos siya nandun na nakastay. Kasi may kaso pa nga to, hindi pa tapos. Pero sa mga nag-bull market noong 2021, 20 hindi siya nakasabay kasi nga may kaso. Sana matapos na kasi ang daming hold, madami rin akong hold nito. Actually hindi ako, yung wife ko. Maraming hold niyan. Boss, so kung tanong niya kung diversify, gawin mo sir, kunyari 100%, yung 40% doon ilagay mo na sa Bitcoin. Then Ethereum. Tapos 20% Bitcoin, 40% Ethereum, so 60 na. Yung natirang 4%, i-diversify mo sa mga gusto mong token, di ba? Ilagay mo sa kung ako lang ganun na. Para sa akin, 20% kay Bitcoin, 40% kay Ethereum. Yung the rest na matitirang 40%, i-diversify ko yun sa mga altcoin. Sa mga altcoin naman, ang paputok na mga altcoin base sa kategorya ay yung mga RWA, AI token, NFT game na token, tsaka mga meme token, yung apat na yon. Doon mo ilagay yung 10% sa RWA, 10% sa AI, 10% sa NFT game, 10% sa meme token. Yung natitirang 40%. Okay? Kung ako ang masusunod kung ako lang, kung akin yung pera na yon. Ito. Every month. Okay, Boss Carlos Padrid. Boss, present, time to buy, adding 50 AXS stake agad. Boss, sana makapag 1 AXS daily. Shoutout sa iyo, sir, syempre. Normal yan ang baga, tuloy-tuloy lang. Basta dapat extra pera lang Sir, pasilip naman ng token sa Pocadex. Token na Pocadex. Check nga natin to si Pocadex. Baka ano to, Polkadot Polkadot blockchain. May Polkadot ba dito? Pag wala kasi dito, wala, hindi talaga makikita 'yon. Wala siguro dito. Check natin Pocadex. Ano ba siya to? Pero iba Ethereum. Minsan kasi kinokopya lang, guys, no? Ayan, kung check mo naman kung talagang totoo ito yung ano niya. Okay naman yan. Mintable. Okay. Okay. Okay naman yung ano niya, sir. Nakahide lang yung owner dito. Sabi nitong isa natin, si Go Plus, hindi daw. Para sa akin, okay yan. Check natin dito sa CoinGecko. Ilan ba yung ano niya?
Makikita mo kasi dito naman yung mga supply, makikita mo yung kung anong siya kaya yan. Pang 1088 siya, sir. Oh, naka-add siya sa akin, guys. Ibig sabihin, may potential to. Nakitaan ko ng potential. 20 million yung supply niya. 20 million lang. Grabe, tas 34 pesos. Kailan ba ito nag-umpisa? Check natin. Ay, 2021 pa to. Pag ganito, hindi ako masyadong tagal na masyado pala to. Ethereum ecosystem, Polkadot. Pasa ko dito, sir. Pero nasa sayo yan, pera mo pa rin yan, ha. Marami kasi para sa akin, marami mga potential na token. Napakadami. Rafael, Chad. Okay, so alright. Present, sir. Pwede pakwento yung journey ng buhay nyo. Naku po. Ilan taon nyo na hit yung 1M? Siguro mga 2 years. 2008, 2010 ako naka first million. Then ilang years yung gap from 10 million. Secret. 100 million. Yabang secret na siguro yan, sir. Pakwento rin, sir, ng feeling ng bull market ng 2021. Yes, syempre, parang hindi ka tinatabla ng bala niyan, guys. Parang yung tipong yung feeling mo mas mayaman ka pa sa mayaman sa Pilipinas. yun yung pakiramdam. Pero ano ba? Nag-TP naman ako ng 2021. Pinambili ko nung dalawa kong sports car na basta may sports car akong dalawa. Ano pa ba? Yun. Tawag dito. Hirap pa si kwento, no? Feeling ng 2021 kasi lugi din sa Axie 2,000 yung score ko sa Axie. Kahit pa paano, medyo hindi ganun kaano kasi nakabawi ako dyan sa Farmers World. Nagpa 5 million ako dyan a day. Grabe. 5 million a day sa Farmers World. Yun kasi nakapick sa bull market. Kaya kumbaga yung isang NFT doon nakapag-mint ako nung kung may mga nagpa-Farmers World dyan, yung mining excavator, alam siguro nila yan. Nakapag-mint ako doon ng isa araw-araw. So yung presyo nun 3 million, umabot ng 5.4 million yun. So marami ako nabenta nun. Kaya ayun, kahit pa paano, yung natalo sa Axie Infinity, hindi naman natalo, kumbaga bumaba kasi yung value nabawi ko dito sa Farmers World. So ano kasi yan, meron siyang tatlong token, gold, wood at saka food. Ganun siya. Ang ganda ng pakagawa nga niyan So hindi gagana yung isa nang wala yung isa. Ganun yung. Tapos wax blockchain pa yan. Walang bayad yung yung mga transaction fee. Magi-stake ka lang na pwede mo namang kunin, parang ganun. Okay din yung wax blockchain, guys. Sana pag pumutok ulit, may mga hold pa naman ako na mga token yan. Sana maging okay. Ang problema lang kasi dito, unlimited yung naging supply ng token. Parang SLP. Kaya yun, wala na, nagmi-mint. Ang diskarte dapat doon may yung mga tawag dito, yung mga mechanics or yung mga token nila, dapat naka-fix lang yung supply. Tapos yung mga resources kagaya ng wood, gold, tsaka yung food, or yung mga fish, mining excavator, at tsaka yung boat, tsaka yung ano pa isa wood, gold, ang dami. Nalimutan ko na. Dapat yun yung resources nila hindi unlimited kasi mint lang ng mint yung iba. Dapat may expiration. Kung ako developer nun, yun masasuggest ko sa kanya para yung mismong token tumaas yung value, kasi hindi lang yung mga nauna ang kikita ng malaki, may karapatan din dapat yung mga kakamint pa lang, parang ganun. By the way, naging plano ko na nga gawin yan sana before, kaso sa mga IT lang nagkakatalo, guys, kasi yung IT iba-iba kasi ng division yan, iba-iba sila ng expertise. By the way, One Piece Billionaire, shoutout sa'yo. Grabe, dami bumagsak na token at parang pabagsak pa. Yes, pabagsak pa siguro yan. Baka mga 2 months after halving saka lang yan naangat. So mga ilang buwan pa. Mas maganda huwag ka na lang tumingin sa sa yung portfolio. Pero minsan kasi hindi natin pigilan tingin tayo ng tingin. Mr. Xavier, shoutout sa'yo. Ayan, BKC Drayeriosa. Ayan, may basahin. Grabe, big time ka pala, sir, bago ka pumasok sa crypto.
Anong advice mo, sir, na sa mga baguhan sa business, sir? Advice ko sa mga baguhan sa negosyo, mag-try ka lang kahit maliit puhunan, at least nag-try ka mag-business. Isipin mo na yung itatry mong business, hindi agad magiging successful yun. Siguro mga 5 beses ka mag-try, 10 beses. Okay lang yun, madapa ka na madapa. Kahit maliit lang na kapital, at least nag-try ka mag-business. Pag kabisado mo na yung business na yun, nalinabasan mo lang ng maliit na kapital. Pag nakabisado mo yun, pang 10 failure mo na, malamang kabisado mo na yun. Okay? Saka mo siya bombahin ng malaking kapital. Kasi expert ka na dun eh. Again, hanap ka lang ng linya na gusto mo. Ilista mo yung linya na o goal na gusto mo. Dun ka magbuhos ng oras ng buhay mo sa negosyo na yon. Marami kasing linya ng business, di ba? May mga kategory naman ng business, food business, franchise business, ano pa ba? Real estate business, ang dami. Online business, ang dami, guys. So pipili ka lang sa paghahanap ng negosyo. Kung gagawin mo yan na hindi online, traditional lang sa inyo, tingnan mo muna yung mga magiging customer mo, ano mga age bracket ba ang marami sa inyo. Check mo muna kung food business naman, anong meron sa ibebenta mong produkto na unique, kakaiba, na wala sa iba. Isa rin yung kasi sa factor para mas ano ka. Tapos make sure lang kung magbi-business ka, i-transition mo papuntang online kasi lahat kasi ng negosyo karamihan online na. So, ang kagandahan kung pagbi-business naman, kumbaga sales yan eh, tindahan. Ang maganda sa online, kumpara sa traditional tindahan, bubuksan mo yon, isasara mo paggabi na, di ba? Sa pag online business, 24 hours yan nakabukas yung tindahan mo. Yun ang lamang niya. So, sabayan mo lang. Pero syempre, again, isulat mo kung anong goal mo. Isulat mo, sir, or ma'am pala. Isulat mo, sir ba to? O sir Vic. Para naka-align yung ginagawa mo. May mag-guide sa'yo yung papel na yon na, ito pala yung gagawin ko. Tapos aralin mo sa YouTube. Nandiyan naman na lahat, online na. JP Ballesteros, Lods, ano kaya magandang pasukin na traditional business? Ako, para silang tanong. Depende sa'yo kung saan ka expertise. Check mo muna yung, para magsisurvey ka muna, ano bang pinakamaraming customer dito sa amin, sa lugar namin. Mga bata ba, mga 20 plus ba, saan ba kami malapit sa school, saan ba kami malapit sa ospital, sa maraming tao, sa church, kumbaga, isipin mo muna yon. Tapos application kung pwedeng yung online, kung pwedeng online business. So, depende kung anong business naman yan, kung pwedeng lapatan ng online business. Pati nga farming ngayon, guys, nagbablog na eh. Mga farmer nagbablog. Siyempre, pag may mga followers, anong kasunod nun? Bibili nung kung anong mga produkto yon. Aralin nyo mag-editing. Aralin nyo mag-edit. Kahit mga short video lang. Ako kasi may ginagawa lang ako, kaya hindi ko na to kaya puro screen record lang ako, guys. Pero sa inyo, kung hindi naman kayo busy, maglaan ka ng at least 1 oras per day. Aralin mo mag-CapCut, paramihin yung followers mo. Tsaka dapat kakaiba yung mga concept. Kung anong trending, sasabayan mo lang. Yung iba nga, di ba, nag-trending dati yung buhol. Yung iba nagpo-post about buhol naman, yung gawang resort. Nag-trending yung 200 pesos sa Sing-Sing. Di ba? Yung iba sinasabayan. So depende sa'yo. Pero syempre, maging maingat ka lang, dapat nakalista yung goal mo kasi sa online ngayon, maraming malilibang ka. Masasayang yung oras mo, hindi mo namamalayan, nalilibang ka na. Lalo na algorithm, kung anong sinasabi mo, guys, pati sa algorithm, pati sa phone nyo, baka pansin nyo ba minsan sa phone nyo, kung anong sinasabi nyo, yun din ang binibigay ng algorithm. Kasi baka naka-open yung mic ng phone nyo, kung anong naririnig nung naka-open doon, kasi through algorithm, kung anong sinasabi mo, yun din ang pinifeed sa'yo ng Facebook or Google. Okay? Kaya maging maingat din kayo sa ganon. Pero syempre, ano ba masasabi ko? Ilista mo lang yung goal mo, dapat connected yung ginagawa mo. Magiging successful ka, maniwala ka sa akin, balikan mo ako after 5 taon. Isulat mo yung goal mo. Araw-araw, yung ginagawa mo connected doon. Sure na sure ako, 100% magiging successful ka sa business na yun. Okay, sa alright? Minsan kasi, mabilis tayo sumuko, nagigib tayo. Kunyari, may nagustuhan tayong business. After that, medyo kabisado mo na, pero nahirapan ka, ayaw mo na. Hahanap ka na naman ng iba. Tapos, puro ka lang pag anong ganon. Parang palaka, talon ka ng talon. Parang sa networking, nagiging junkie ka na. Ano yun? Kumbaga, focus ka sa isang bagay. Kasi hindi tayo superhuman na
multiple task. Depende kasi pag napaganda mo na at may yung isang business mo meron ng nag-handle noon, may mga tao ka na, may legend ka ng tao na kayang patakbuhin yun nang wala ka, saka ka maglipat sa ibang business. Ganun lang yun. So, yung mga food business ngayon, marami. Yung ibang mayayaman, pumupunta pa ng ibang bansa para puntahan yung mga street food. Alamin yung mga street food kung masarap o hindi. Hindi lang basta sa YouTube pinanood. Sa YouTube kasi hindi mo naman natitikman eh. Pero dun sa mga iba, pumupunta sila sa mga Asian country, kung ano mga unique product doon. Yung iba naka-VPN, i-check nila yung mga sikat na mga website ng mga street food kasi hindi naman ma-open yun, or pati sa YouTube. Maraming idea, guys. Ang pagyaman nasa idea lang. Lamang ka kung may mentor ka, lamang kung may natatanungan ka, lamang kung masipag ka manood sa YouTube or idea. So, yun lang, nasa idea ang pagyaman. Wala sa laki ng kapital, nasa idea. Again, kagaya nga na sinasabi ko sa inyo, halos 90% ng nanalo sa loto, naghirap ang buhay after manalo. Bakit? May pera yun ha, kasi hindi sila financial literacy. Wala silang ganun, wala silang financial literacy, hindi nila alam paano patakbuhin ang negosyo, basta lang sila nagagastos. Kaya, ang number one, imbisan mo muna sarili mo. Lahat knowledge papunta sa sarili mo. Para pag natuto ka, tapos try ka lang ng try until you succeed. Okay? Sir Neil, shoutout sa'yo. Present today. Sirs, ito, pullback tayo ni Bitcoin. Sana after halving pataas na. Yes, gano'n naman ang history, pero tingin ko gano'n naman, hindi yun hindi mababali yung history, talagang tataas si Bitcoin. Kasi mas marami na ngayon nakakilala sa kanya. Nasa Bitcoin ETF, nasa ETF na nga siya, di ba? So, kumbaga yung mga traditional doon na mga bumibili, yung mga matatanda na bumibili lang ng mga shares sa mga company, ngayon pwede na silang bumili ng Bitcoin, di ba? Kliyente yun. So, kaya meron na siya sa ETF, at yun nga, in-afford na rin ng Hong Kong, meron na rin silang Bitcoin ETF sa Hong Kong, kaya baka sa Pilipinas magkaroon na rin yung mga player natin dito na mga stocks trading dyan sa Philippine Stock Exchange na bumibili lang ng share sa GMA, sa BPI, sa BDO, mapapabili na rin ng Bitcoin. Additional kasi yung kliyente. So pag dumating baka sa next halving after 4 years ulit, baka mismong mga tricycle driver na alam mo yung Bitcoin eh. So pag ganun, dumadami na yung kliyente, mas marami na nakakakilala, tataas talaga yan, guys. Okay, Sir Instinct, shoutout sa'yo. Jerome Torres 2067 present. Shoutout po sa inyo. Present. Okay, Sports Bit PH6351. Yun, bumili din ako ng Pixel kahapon. See you 2025. Ang galing ni Sir. Huwag mo nang buksan, Sir. 2025 mo na buksan. Ang sabi nila 2025 ang bull market, March, October or November. Nandiyan sa tatlo na yan. Pero syempre, pera nyo yan. Kayo pa rin may control niyan. Pag nag-TP na, 2 times 2 times 3 na TP na, tapos after 4 years ulit. Yung iba kasi nag-TP na ng times 2 tapos bumili ulit, pabagsak na. Hindi ganun din yun. Bakit? Na-experience ko kasi yun, guys, noong 2021. Di naka-TP na ako. Ngayon, hindi ako mapakali. Nagbibili naman ako ng mga token na mura. Tinambak ko na token mga NFT gaming. Ayun pala, pag bumagsak, doble-doble din. Kaya at least sabi ko na sa inyo yun. Ba dapat pag bear market na, ilipat mo sa USDT or ilipat mo sa Bitcoin para bumagsak man hindi ganun kadaming beses. Pag hindi ni-stay mo lang kasi yan sa mga NFT game or sa ibang mga meme token, naku, grabe rin ang bagsak niyan, guys. Kaya ayun, sabi ni Sir Richard Lumalang, at yun na nga, Grand Base token lusaw na funds, buti hindi ako nakabili ng RW token pa naman. Okay, so alright. So, medyo risky lang talaga, volatile po sa crypto. Arta Bra 1019. Baba po ng 0.18. Ayan, bumaba pa daw yung pixel. So, ganun talaga, guys. Mon _7094 present, sir. Okay naman, sir. Sariling decision ko mag-stake and galing din naman siya sa play to airdrop ng pixel 25% to reinvest. Yes, nasa sayan, sir. Again, ano mo yan, risk mo yan, pera mo yan, kaya dapat maging ka sa pera mo. At ayun na nga, shoutout pula sa ating 670 subscriber. Wala nag-comment sa natin, no? Pero by the way, nasa sila lahat, nasa AXS. At ayun na nga, ano ba mga trending na token muna? Ito yung mga trending ngayong araw. Check natin, guys. Ito yung mga trending, si Tabo token. Ito mga token to na parang pang hentai, guys. Okay, Ondo.
mga adult, pang adult yan eh. Ito, putok naman to mga to. Okay naman yung mga yan. Ito actually 1, meron tayo yan, 2, meron tayo yan, 3, meron tayo, meron. Yan, meron ako yan. Ito wala. Ito meron din ako, meron din yan. Ito bago lang to, pero wala ako yan. Wala din ako yan, wala. Ito meron ako. Ayun, yun yung mga token ko guys. Sa iba-ibang wallet. Okay. Yun lang naman no, wala na. Sa Dextool, Artham, check natin si BlackRock no, kung ano mga pinagbibili niya ngayon. So naka-monitor tayo kay BlackRock na wallet para ma-monitor natin kung ano ba mga pinagbibili nito ni BlackRock. So at least nakikita natin guys. Ito 98 na lang, 118 yan eh. Ay hindi pala ito, hindi yata ito, yung isa airdrop. Ito yun yung wallet na yun. So ito yung isa niyang wallet, 17 ano ba, 16 na lang 16 billion na lang kasi nga bumagsak si Bitcoin. So ayan yung mga hold niya. Tapos makikita mo dito sa taas, sa baba, ito yung mga binili niya. Ito kahapon, ito ngayon. BlackRock bumili siya Ondo. BlackRock to Ondo. Dapat Ondo to BlackRock. Binenta niya. Nagbenta siya ng Ondo. Okay. Ito kasi siya kasi mismo nag-announce na okay yung mga real world asset. Kaya isa sa mga top ng real world asset si Ondo Finance. So ito yung mga hold niya. Ito ROC, binomonitor ko din to. I don't know kung kanila yan. Hold chain. Meron din silang base na hold. Portfolio. Okay. 12 ano. Kanila kaya ito? Kasi nasa Dextool yan eh. Si ROC. Ito ata yan eh. Okay yung audit 0.1. Hindi pa ano yung masyado. Kanila kaya ito? Kay BlackRock kaya ito? Check natin yung wallet nito. Hindi ito kaya yan. Check natin ROC. Ito na lang yung wallet. Wala din. Hindi siya ma-search dito. Toronto, hindi ito. Ngayon yung sinasabi ko sa inyo guys, maraming pwedeng kumopya kasi yung iba bili na ng bili, hindi nila sina-search. Syempre pera nyo yan ha. Okay. So yun, tabi naman natin si BlackRock. Tapos ito isa nilang wallet. Meron din sila ditong 98 million dollars. Tapos dito naman 16 billion dollars. So ito yung wallet nila. Ayan, ito yung laman ng wallet nila. Makikita nyo, meron silang 272,000 na Bitcoin. Tapos meron silang 98 million na USDT. Meron sila, ito baka hindi na kanila to. Kasi yung iba alam yung ginagawa. Inaano nila yan eh. Sinesendan nila yung mga sikat na wallet ng token nila. Para yung mga nakamonitor, uy, akala sila bumili. Parang ganun. So ikaw baguhan, sasabay ka kasi hindi mo pang alam ng kalakaran. So kaya ingat kayo sa ganun ha. So ito, monitor nyo lang ito mga insan kung paano to. Ito mga inflow, yan. So mula sa Coinbase papunta doon. Kung mapapansin nyo yung mga pumapasok talaga sa kanila, no, talagang galing lahat Coinbase. Tapos ayan, kakabili lang ulit nila kanina. Ayun, 561 Bitcoin ang binili na, or 34 million. Ayan. So makikita mo yung mga pumapasok sa kanila, puro Coinbase lang. Tapos dito naman yung out, yung mga inilabas nila. So naglabas sila ng puro ano ba to? Umalis na sila dito. Ondo. Ayan.
So, mekos nyo lang mga insan. Paano yung laruin. Basta yun yung mga website ha. Okay, next tayo. Wala na, yun lang. Yun lang siguro, 30 minutes na rin naman tayo nag-uusap-usap. So, shoutout pala sa 670,000 subscriber natin. So, follow nyo lang si Mr. KGB Crypto. Kita-kits tomorrow. Bye-bye.